ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mekaniko, patay human madat ugan sa gi-repair nga sakyanan sa Cagayan de Oro City. Truck nga maghatunog tabang sa mga biktima sa linog sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nahagbong sa pangpang. Sobra libo ka residente sa Jensan kansang balay totally damaged tungod sa linog, nakadawat og 30,000 pesos gikan sa NHA. Og citywide response gihimo sa Cagayan de Oro City aging pagpangandam sa kusog nga linog. Pasado ka ha? Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka lalaking mekaniko sa Cagayan de Oro City ang patay human aksidenteng nadatugan sa iyang ginaayo nga kotse. Si Sir Jack nga gigamit sa biktima giingong mibigay rason nga nadatugan ang biktima. Nakaalerto si Cyril Chavez. Emosyonal din tao. Di mapuggang pagjabaw sa paghilak ug mibaha sa emosyon. Ingon ani ang sitwasyon duol sa Agora Terminal sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, pasado las 8 sa buntag. Ang nahitabo, patay na diyang napalgan ang 34 anyos nga lalaking mekaniko human nga madatugan sa kotse nga iyang ginaayo kilid sa dalan. Matod sa usa sa mga unang nakakita sa panghitabo, nga pasado lasay sa buntag iyang namatikdan na ang biktima nga gaayo sa mong kotse. Nakurat na lang siya diyang pagbalik niya sa lugar, napalga na lang kini nga patay na ug nadatugan sa kotse. Doon na ni Dari kapila ni namin natin. Manang di pagkuha ka ganyan ganin namin na doon kuan. Pagayo siguro niya pero wala maniliyo. Wala lang ako ko din. O kasi like ko ba na tumatay mo? Wala sira. Wala sab kasabot sa iyang gibati ang igsuon sa biktima tungod sa kalit nga pagkawala niini. Dugayng mekaniko na daw ang iyang igsuon. Busa wala sila magtuo nga susamang paagi sab siya mamatay. Naibawan ako niya, gusto nakapin. Susunod ang buntag. Buntag, Wala naibawan siya ako. helper sir? Ano ba? Nari sa helper na ganyan buntag, alas 6. Niuli sila kay eskwela man. Okay. Biyaan siya kasi isa diya. Sir, isa trabaho. Kaya po din siya nilipit. Apan, base sa investigasyon nga gihimo sa Agora Police Station, wala sila'y nakitang foul play sa insidente. May gawas nga mibigay ang si Sir Jack nga gigamit ni ini, rason nga nadatugan siya sa kotse. Dakong samad sa iyang ulo ang nahiaguman sa biktima nga rason sa iyang kamatayon. Ni kuansa ni murag ni bagdown ang yang nahugno ang jack nga iyang gigamit. Murag wala ka daog sa sakyanan nga iyang giayo. So mubo man to siya nga sakyanan kanang murag sports car. So niubos gyud siya nga din mo nabangi lang iyang ulo. Karon, posibleng ikustodiya una sa PNP ang kotse, samtang magtagbo usa ang panay sa biktima, lakip na ang tag-iya sa sakyanan. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao. Nahagbong sa pangpang sa Don Marcelino sa Davao Occidental ang usa ka truck nga kargado og relief goods nga ihatod unta alang sa mga biktima sa kusog nga linog sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Base sa inisyal nga investigasyon sa Police Regional Office 11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, migikan sa Davao City ang truck kauban sa convoy sa mga content creator nga nagpasiugda sa paghatod unta og tabang. Apan kalit matud pa nga nawad-an og break ang truck sa pag-abot sa pabahada ug pakurbadang bahin sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan sa Don Marcelino. Hinuon walay namatay sa panghitabo. Apan nakahiagom og samad sa lawas ang driver ug helper sa truck, samtang nangayabo ang kargang relief goods. Nangayo og pagsabot sa katawhan sa jazz ang mga content creator tungod sa dili na madayon nga paghatod sa mga tabang. Hinuon, gipasalamatan gihapon ni Mayor Jason John Joyce ang mga nagpasiugda sa maong inisyatiba. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Argel Relator live sa General Santos City. Argel? Salamat, Sara.
Gisugda na sa National Housing Authority ang pagpanghatag og 30,000 pesos nga cash assistance alang sa mga biktima nga wala nagayoy mapuy-an human na danyo sa magnitude 7.8 nga linog sa miaging semana. Ania ang detalye. Napulo ka adlaw human ang nahitabong magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Gisugda na sa National Housing Authority ang pagpanghatag og cash assistance sa tag-iya sa mga totally damaged nga balay sa General Santos City. Kiniubos sa Emergency Housing Assistance Program sa ahensya. 30,000 pesos ang nadawat sa matag benepisyaryo. Lakip niini si Nanay Simplicia nga sa gawas na lang sa balay matulog tungod sa grabeng kadaot nga nahitabo sa ilang balay tungod sa linog. Pero sa gilid to, bagsak talaga. Pero saan kayo natutulog ngayon? Dito sa hindi asira. Sa labas Dito ng sa bahay. So anong plano niyo pong gawin dyan sa 30,000 pesos? gagamitin lang sa magpaayos ng bahay. Pero pwede pa namang tayuan ulit yung Opo. Pwede na po. Nagtagilid lang siya ganyan tapos nabaak yung saminto sa loob. Hindi na matirihan. So anong plano niyo dyan sa perang natanggap niyo po? Ipapaayos ko yung kabilang bahay para yung mga gamit madala doon. Kung ang kadaghanan, buot ipaayo dayon ang ilang nadanyos nga balay. Si Nanay Rosita, dunay diskarte sa nadawat nga ayuda. Actually, ito talagang pera, hindi talaga sapat kung talagang tutuusin. So ang gagawin ko, unahin ko talaga yung para hindi mawala yung ito. Ang gagawin ko talaga, meron ako maliit na pwesto, ayusin ko lang, bali mag-start kami ng kunting livelihood. So doon para yung, pero na ito para yung maglago. Kaya bala, kasi itong bahay, hinay-hinaya lang namin paggawa. Although sirain yun siya, kasi kung ito talagang asahan mo, hindi talaga sapat. Sumala sa NHA, doon na pa sila yung mga ipang-validate ng mga nadanyos sab nga mga balay. Gani anaa, sa 3,321 ang totally damaged nga balay sa Jansan. Sa ulahing tala, gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development, ana sa 11,000 ka mga balay ang totally damaged sa nagkadaiyang lugar tungod sa linog. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Origil Relator. 1. Mindanao. Gawa sa mga nag-unang panginahanglanon sa evacuees, nanawagan sab og volunteers ang lokal nga panggamhanan sa Malapatan, Sarangani nga makatabang sa paglusad og assessment sa mga istruktura sa lungsod. Aniya ang detalye. Nagpahigayon og water sampling activities ang mga sakop sa Water, Access, Sanitation and Hygiene Cluster sa Malapatan Incident Command Team sa nakadaiyang water sources. Doon naman good na talang mga insidente sa diarrhea sa pipila ka evacuation centers. Usa ang mainom nga tubig sa nag-unang panginahanglanon karon sa mga apektadong residente sa linog. Nanginahanglan sa mga evacuees og food packs, tents, sleeping og hygiene kits, portable charging stations ug fuel alang sa logistics ug relief operations. Nag-request na tayo ng dagdag na family tents para luwagan natin yung mga evacuation centers natin. Hagit sab karon nga mapailawom sa inspeksyon ang tanang building sa Malapatan. Busa, nanawagan sila og volunteers nga engineers, civil and structural engineering ug architecture professionals, lakip ang graduates, students ug engineering groups aron matabangan ang LGU nga ma-assess ang mga struktura nga apektado sa linog. Yung challenge nandoon sa mga engineers na mag-a-assess. Kasi kung dito sa LGU, nasa 10 lang yung empleyado, may mga volunteers na pumapasok na sa mga almost 10 din, so nasa 20 engineers lang yan. Parayong suspendido ang klase sa Malapatan. Samtang parayon sab ang paghatod og hinabang sa DSWD-11 sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Dunay 2,500 family food packs ang gihatod alang sa mga apektadong pamilya ning bag-ulang. Dungan sa food packs distribution, nagpahigayon sab og psychosocial first aid ang social workers sa mga nalinugan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Origil Relator. 1. Mindanao. Gibutihan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga dunay ICC arrest warrant alang nila Senador Bongo
ug duha ka kanhi opisyal sa PNP. Apan wala matud pay nadawat nga impormasyon si DILG Secretary John Vic Remulla kalabot niini. Sumala ni Kong Pulong, nakuha niya ang impormasyon sa usa ka highly reliable source. Wala niya giingon kung kinsa ang duha ka kanhi police officers. Matud niya, wala na daw bay undang ang paggamit sa administrasyon sa ICC isip political weapon batok sa ilang mga kalaban. Dugang niya, dili daw dapat gamiton ang mga ahensya sa gobyerno aron pahilumon ang mga kalaban sa politika ug tabunan ang pagpangawat sa kwarta sa nasud. Lakip sigo sa mga giila sa ICC prosecution team nga co-perpetrators daw ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ni atong war on drugs. Una nang giingon ni Go nga walay basihan, dili patas ug walay koneksyon sa kaniadto tahas ni iniisip Special Assistant to the President ang mga aligasyon sa ICC prosecution. Apan sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla ug sa Philippine National Police nga wala sila'y nadawat nga impormasyon kalabot sa gingong arrest warrant alang kang Go ug sa duha ka pulis. Tubag sa palasyo niini, nganong ang administrasyon daw ang ginabasol nga Pilipino daw ang nagduso sa kaso. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Gilaumang masugdan na ang paglabay og basura sa bagong sanitary landfill sa Davao City. Gani kamatikdan nga ang pipila ka mga truck sa basura na ang nagahulat aron makalabay og basura sa maong landfill. Ani ang report. Sa aerial video, makita ang gibana-banaang 30 ka mga garbage truck nga naglinya na sa kadalanan sa barangay New Carmen sa Tugbok, Davao City adlawng Huwebes. Naghulat na lang matud pa kini og go signal sa Senro aron makalabay na og basura sa bag-ong sanitary landfill sa syudad. Sagad niini kadlawon pa naghulat. Ang maong sitwasyon gumikan matud pa sa anunsyo sa LGU nga mamahimo na kunong labayan ang maong landfill. For the past few days, I have seen trucks that already dumping waste dito sa atong sanitary landfill. And as also announced by the city mayor, karon gyud daw magsugod ang katong date no nga mabalik sa more or less normalcy sa atong pag dump sa atong mga basura dito sa Dapita. Ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Senro kalabot sa eksaktong oras lakip sistema sa paglabay og basura. Samtang gipaspasan na sabdaw og human ang bag-ong landfill, ilabi pa nga nagpabiling suspendido ang operasyon sa gigamit nga sanitary landfill duol lang sa bag-ong landfill. We already have a new sanitary landfill and day and night they are really working para lang mapaspasan niya no, para ma-utilize sa city. So they are already working on it. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Balik eskwela na ang mga estudyante sa General Santos City human nga usa ka semana nga wala nakatungha tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Apan alternative learning modality una ang ginapatuman. Pipila classroom sub sa usa ka eskwelahan, temporaryong gihimong opisina sa LGU Jensen human na danyos ang City Hall sa linog. Aniya ang detalye. Wala pa nag-face-to-face classes sa Dajangas West Central Elementary School sa General Santos City. Apan ang ilang teachers present sa eskwelahan. Busy sa printing ug pag-andam sa modules. Modular learning una ang ilang learning modalities sa karon. Sa mata grade level, doon na say teachers nga naka-assign alang sa distribution. Medyo okay naman po, sir. Pero yung trauma, andito pa rin po. Opo. Bali, hindi lang po talaga kami nagpapadala. Dapat po maging strong po pa rin. Kasi po, kailangan po sa servisyo. 2 days na po kami nag-start ng printing. And then yesterday po, nag-start na po kami ng release ng modules for week 1 po. Migahin gayod og panahon ang inahan nga si Lani nga magkuha og module sa iyang grade 5 pupil nga anak. Di sa naa sa balay, ginasiguro matud pa niya nga nagatuon gihapon ang iyang anak. Yun, nag-aaral lang kasi hindi naman pwede muna sa school. Pero ngayon Makatrauma. Kailangan kasi parehas nito. Mahirap kasi kung dito sa school, hindi pa natin alam yung mga aftershocks. Nagpagula og kamanduan ang LGU Jensen nga sugod June 18. Gibakwi na ang suspensyon sa klase sa tanang level sa pampubliko ug pribadong eskwelahan sa syudad.
apan dili pasabot nga mag face-to-face classes na ang tanang estudyante. Dunay katungod ang school heads nga musuta ug mupatuman sa pinakasakto ug pinakaluwas nga learning delivery modality. Lakip dinhi ang face-to-face classes, modular o online distance learning o blended learning. We will be providing SLMs, activity sheets, worksheets sa mga learners. Since mostly sa mga parents, they don't allow their children nga mubalik sa eskwelahan kasi nga may mga aftershocks pa tayo. Gihatagan og green tag o safe for occupancy ang school building sa maong eskwelahan. Busa, karong wala pa sila ng face-to-face classes. Sa ilang classrooms una, temporaryong nag-opisina ang kadaghanan sa offices sa LGU Jansan. Ilabihang ni Danyos Mangod ang City Hall tungod sa linog. Pagbalik ng ating face-to-face, so we have to arrange that with them. So ayusin natin kung ano yung magiging arrangement natin. So priority talaga yung ating mga bata. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Pipila ka residente sa Maasim Sarangani ang nakuhaan og video nga mitabok sa baha sakay ang heavy equipment aron lang makakuha og ayuda. Aron makatabok sa gibaha nga kalsada ug makakuha og ayuda, misakay sa heavy equipment ning mga residente sa barangay Amsipit sa Maasim Sarangani. Sumala sa uploader sa video, tungod daw sa pag-ulan, misaka ang tubig sa usa ka sapa nga may resulta sa pagbaha. Nahimo daw kining babag aron makaabot kanila ang mga ayuda gikan sa gobyerno human ang magnitude 7.8 nga linog. Nanawagan sila og tabang karon kay gawas sa epekto sa linog, duna pay mga pagbaha nga ilang nasinatian. Subling nangabli ang Macarport sa Jensan apan limitado pa ang operasyon niini human na danyos tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Mipailawom na sa initial structural inspections ug assessment sa mga engineer ang maong pantalan. Limitado pa sa karon ang operasyon niini. Gipapaspasan na daw sa Transportation Department ang rehabilitation sa Macarport aron makapahigayon na og full operation pagbalik ang pantalan. Giabisuhan ang shipping lines, cargo owners, truckers ug uban pang nagagamit sa pantalan nga makig-alayon sa PMO Socsargen alang sa schedule ug ruta. Gipasidunggan sa Davao City LGU ang mga atleta nga naghakot og medalya sa bag-ulang nahuman nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Lakip na ang mipanaw nga student athlete nga si Rene Baterbonia. Ani report. Gikalipay sa mga student athletes sa Davao Region ang pag-ila sa Davao City Council sa ilang kadaugan ato sa 2026 palarong pambansa nga gipahigayon sa Agusan del Sur ni adtong miaging bulan. Nahimong third place sa overall ranking ang Davao Region ug highest performing delegation atol sa maong nasyonal nga sports competition. Ang team sa Davao Region nakakuha og 100 medals nga gilangkuban sa 34 gold medals, 32 silver medals ug 34 bronze medals. Apan nahimong mahinungdanon ang nahitabong pagpasidungog tungod kay nalakip dinhi ang pag-ila sa student athlete nga si Rene Baterbonia. Kinsa namatay atong sa nahitabong team building sa Dipakulaw, Aurora. For silver medalists, basketball 5x5 boys secondary, we have Raisus Rafael Tahenting, Rene Clerk Baterbonia. Let us celebrate their victory, honor their dedication, and continue supporting programs that nurture talents, potentials of our future generations of Davaoenos. Again, congratulations Davao Eagles, congratulations Davao City, and congratulations to every athlete who carried our hopes, our pride, and our banner with honor. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Magsugod na ang bagong GMA Afternoon Prime Series nga You're My Favorite Song nga bidahan nila Caprice Cayetano, Marco Massa, Keith Hornales ug Clifford.
From acting challenges sa sulod sa bahay ni Kuya, tinuuray nga mga eksena na ang ginahimo sa mga bida sa GMA Public Affairs Afternoon Prime Series nga You're My Favorite Song. Very warm and personal ang media conference sa serye in anticipation sa premiere episode niini sa Lunes. Gisalmutan sa fans ang event nga dunay giset up pa nga mga nagkadiyang souvenir and coffee booths aron i-congratulate ang cast. Excited sab sila Caprice ug Marcos sa mahimong feedback sa kapuso viewers sa ilang drama series. Enjoy sab sa set sila Heath ug Clifford kay kauban nila ang ilang mga higala. Masaksihan na ang You're My Favorite Song sa GMA sa Lunes, June 22. Girekomenda sa Commission on Audit ang pagpasaka og kaso sa mga kanhi opisyal sa COWD ug bulk water supplier human ang anomalo sumatud pa nga kontrata niini sukad niadtong 2017. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa gihimo nga special audit sa Commission on Audit sa kontrata nga gisudlan sa Cagayan de Oro City Water District ug bulk water supplier nga Cagayan Bulk Water Incorporated kun COBI ug Metro Pacific Water Investment Corporation niadtong 2017. Pipila ka mga punto ang gipagawas sa COA sa giingong paglapas sa mga gabayan nga gitakda sa balaod mahitungod sa joint venture agreement. Unang gipunto sa mga state auditors ang kakulangon sa pasilidad sa COBI ug Metro Pacific Waters sa Cagayan de Oro City sama sa water treatment plant ug water quality monitoring facility. Gibuyag sab sa COA ang dili makatarunganon nga pagpasaka og presyo sa tubig sukad 2019 hangtod 2024. Nadiskubrihan sa COA sa ilang ocular inspection and visit nga wala gyud ay treatment facility ang COBI, ang Metro Pacific, ug nagpalit ra gyud ay siya tubig gikan sa Rio Verde ug mao kana nga nakitaan sa COA nga middleman ang role nga gihawiran ni COBI Metro Pacific. Dugang ni Canyo nga sa iyang pagsulod isip Board of Directors sa COWD sa tuig 2023, usa siya sa naghangyo sa COA aron malantaw ang giingong maanomalyang kontrata. Kahinumduman nga anaa sa 100 million liters per day ang ginapalit sa COWD gikan sa bulk water supplier niini ug nakakontrata kini sulod sa 30 ka tuig. Tungod sa mga nakitang bikil sa kontrata sa COWD ug bulk water supplier nga COBI, girekomenda sa COA ngadto sa kasamtangan nga mga opisyales sa Cagayan de Oro City Water District ang pagpasaka og legal nga aksyon aron mapaundang ang disadvantageous nga kontrata. Nakalatag na ang atong program of action, ato na lang kuhaon ang legal guidance sa atong statutory council, ang Office of the Government Corporate Council, aron sa ingon ni ana ma-plaster, magayahan kita. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa COBI, Metro Pacific Water Investment Corporation ug Local Water Utilities Administration kun LUWA. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Citywide response gipahigayon sa Cagayan de Oro CDRMD, Office of Civil Defense 10 ug ubang mga first responder atul sa second quarter national simultaneous earthquake drill sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 4, 3, 2, 1, rest! Saktong alas 9 sa buntag, gipatingog ang alarma palibot sa Cagayan de Oro City Hall. Sinyales kini nga nagsugod na ang second quarter national simultaneous earthquake drill. Ang senaryo, usa ka 7.8 magnitude galinog ang miigo pila lang ka kilometro gikan sa Tagulwan Fault sa Tagulwan, Misamis Oriental. Paghuman sa pagtayog, daling gihikling ang mga empleyado sa City Hall. Intensity 8 ang nasinati sa syudad, diin nagresulta kini sa nagkadaiyang aksidente sama sa collapse structure, vehicular accident, drowning incident nga nagresulta sa multiple injuries. Sa maong simulation exercise, gipakita sa mga first responder ang ilang kahanas sa pagresponde. Kung ano yung nangyari sa Region 12, people there, yung mga tao doon, they were not expecting na mangyari yon. And just imagine kung magkaroon ng ganong klaseng trahedya
na wala man lang mga coordination. Gawa sa mga responder o mga empleyado sa City Hall, misalmot sab ang mga estudyante sa mga eskwelahan sa syudad aron mabansay sab sila sa ilang angay himuon panahon nga masinati ang linog. Usa ka high angle rescue sab ang gi-perform sa CDRRMD Urban Search and Rescue sulod sa Carmen Senior High School. Diin usa ka estudyante matud pa ang nasamdan atol sa linog. Apan pipila ka mga punto sab ang nakita sa mga evaluator nga kinahanglan pa nga ipa-improve. Yes, wala sila yung knowledge, but if limited ang ilahang resources, limited ako ng ilahang mahatag sa ilang pasyente. So, wala lang siya hangyo siguro nga let us extend our help po sa mga schools kaya di na sa eskwelahan bagan po mga estudyante. Sa kinatibukan, pasado man ang grado nga gihatag sa Office of the Civil Defense Region 10 sa gihimo nga earthquake drill. Kinaangyo lagi pagpa-improve, pagpahibalo kung unsa pay kulag, kung unsa pay angay nga makumpleto gyud ang pagpangandam. Ang atong CDRRMD Department Manager Nick Kabagat, doon na siya gipangayo nga pondo para ipalit dugang sa maong ekwipo sa pagpangandam. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Order of re-implementation sa dismissal order bato kapitan sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City gipagawa sa Office of the Ombudsman. Giling gisilbi sa Cagayan de Oro City Legal Office ug DILG ang order sa Ombudsman nga order of re-implementation sa dismissal order bato kang Barangay Pagatpat Captain Achilles Barbaran. Apan wala na maabtan pa sa mga opisyal si Babaran sa Barangay Hall, rason nga ang Barangay Secretary na ang nag-receive niini. Unod sa order ang pagka-dismiss ni Babaran sa pwesto, pagwagtang sa iyang mga retirement benefits ug disqualification sa pagtrabaho balik sa gobyerno, kininunot sa kaso nga iyang giatubang nga grave abuse of authority and grave misconduct. Giklaro sab sa Ombudsman nga ilang gidenay ang gipasa nining motion for reconsideration hinungdan sa paggawa sa order of re-implementation batok sa kapitan. Sa gipagawas nga pahayag ni Babaran, nagpasalamat siya sa iyang mga taga-suporta. Nagsumo siya og nasurpresa sanglit ang maong kaso na resolba na sa Court of Appeal sa milabay katuigan. Apan kalit migawas karon nga nagkaduol na ang 2026 barangay elections. Matud niya nga girespeto niya ang balaod dungan sa pagpangita og mga legal remedy nga makaprotekta sa iyang katungod ug patas nga resolusyon sa iyang kaso. Ginamonitor karon sa pag-asa ang usa ka low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahi kining nasiplatan sa gilayong 2,415 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Sumala sa pag-asa, doon na kini tsansa mahimong bagyo sa mga musunod nga adlaw ug posibleng moduol o musulod sa PAR sa weekend ug tawagong Bagyong Francisco. Sa karon wala pa epekto sa nasod ang maong LPA apan tungod sa easterlies ug localized thunderstorms, dunay tsansa sa mga pag-ulan sa pipila ka lugar. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansang ulanon ang Mindanao. Posibleng dunay kusog nga ulan sa Soxargen ug Davao Region. Busa mag-igmat kanunay sa hulga sa pagbaha o landslide. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mauling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto ug karon, serbisyong tinuod lang.